Romans 1:20. God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. Hindi nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nakikita ang Diyos, pero sa simula pa lang ng paglikha, nagparamdam na at nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos na di nakikita ay maaaring makita o mabanaag sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Ang ating pag-aaral, pinamagitan natin natural law. Mga batas ng kalikasan, mga batas na likas. Natural law is grossly ignored. It is grossly misunderstood, even demonized. But natural law was written by God. Therefore, it is the purest of laws and it should rule creation. Dapat maunawa ng lahat ng naghahanap at sumusunod sa Diyos. Ama namin, salamat po dahil maaari naming mabanaag, makilala, makita kayo sa pamamagitan ng mga nilikha nyo sa aming paligid at sa mga batas na umiiral at nagpapairal sa inyong nilikha. Buksan nyo po ang aming isip. Papagliwanagin nyo ang aming kalooban at nang makita namin ang gusto nyong pagpapakilala sa inyong sarili sa pamamagitan ng inyong creation o nilikha. Give us enlightenment. Give us wisdom. Fill us with your glory and light. In the name of Jesus, we pray. Natural law was and is ordained by the Creator God. Ang lahat ng batas ng kalikasan ay walang ibang may gawa kundi ang Diyos na lumikha ng kalikasan. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Job 38:33, do you know the laws that govern the heavens? So sa paglikha ay may kasama, may kakambal na mga batas na umiiral, nagpapairal sa sangnilikha. Natural law is established by the Creator God, so it is the first, the highest, and the purest of all laws. Ano ba yung law na no parking? Nilikha lang natin yan nung sumisikip na ang mga kalsada at wala nang madaanan yung iba, kaya no parking here. Yung mga batas na huwag kang magnanakaw, nilikha lang yun nung nauso na ang pagnanakaw. Pero yung mga batas ng kalikasan, the evaporation of water and its cycles, batas ng gravity, batas ng physics, ng chemistry, ng electricity, nandyan na lahat kasabay ng paglikha. Nauna pa sa tao na gumawa ng sari-saring batas nung lumaon para lang ayusin ang kanyang gumugulong buhay. Psalm 104 verse 5, you build foundations for the earth and it will never be shaken. Hindi maiiba ng pananaw ng tao, ng batas na likha ng tao, ang natural law. Natural law is a supreme window to the mind of the Creator, Sustainer God. Tama nga naman, hindi mo nakikita ang lumikha, pero nakikita mo ang nilikha niya, at sa pamamagitan ng nakikita sa nilikha, ay nababanaag, nasisilip mo yung katauhan ng lumikha. Kaya ulitin natin ang Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. Hindi mo nakikita ang mukha ng Diyos, pero pag tumitingin ka sa bulaklak na bumubuka, ay para mong nakikita ang isang bahagi ng kanyang mukha. Hindi mo nadidinig ang tinig ng Diyos, pero pag nadidinig mo ang patak ng ulan, ang kulog, ang pagtunog ng alon o ng hangin, ay para bang nababanaag mo rin ang kanyang anas, ang kanyang bulong, ang kanyang tinig. Hindi mo nararamdaman ang yakap ng Diyos, pero kung ikaw ay niyayakap ng malamig na hangin, ay nararamdaman mo ang isang bagay na pagpapahiwatig ng Diyos.
Ang Diyos ay nababanaag, nadidinig, nararamdaman, nababakas sa lahat ng kanyang nilikha, lalong-lalo sa mga tao na kanyang nilikha. Bago pa man nasulat ang mga kasulatan na relihiyoso, religious texts, bago pa man umimbento ang mga relihiyon, ang mga batas, ay nando na ang batas ng kalikasan, kaya ito ang pinakadalisay, pinakapurong batas ng Diyos. Natural law is a supreme image of God. And God is made apparent and visible in nature. Natural law is above and beyond man-perceived and man-made religious, moral, or even legal law. Bago pa nagkaroon ng relihiyon, nando na ang Diyos at nando na ang daigdig, ang mga planeta, ang mga nilikha. Bago pa nakadevelop ng sari-saling mga policies, kautusan, batas ang mga relihiyon, nauna na ang batas ng kalikasan. At hindi kayang palitan, takpan, burahin ng religious and even moral law, yung law of nature. Man-made religious laws must defer to natural law, not the reverse. Marami naman mga religious laws, inimbento lang ng mga relihiyoso para ayusin din ang kanilang religious life, lagyan ng organisasyon, lagyan ng kaayusan, para magbigay ng gantimpala sa mga mahuhusay at ng parusa sa mga hindi mahuhusay. Pero bago pa ang mga yan, nandun na ang natural law. Kaya dapat ang religious law ay gumagalang sa natural law, hindi baligtad. Na isa-subvert, babanggain ng religious law, yung nauna ng natural law. Maraming man-made laws kahit ang religion. Yung mga ibang na laws na yan ay para lang sa dito dadaan ang mga babae, doon dadaan ang mga lalaki, itong isusuot mo pag kumakanta ka. Mga imbento lang yan ng tao para ayus-ayusin ang mga detalye ng buhay, pero hindi lahat ng yan ay galing sa langit at hindi lahat ng yan ay napakahalaga. Matthew 15:9, "They worship me in vain," sabi ng Diyos. "Their teachings are merely human rules." Nakita niyo ang komentaryo ng Diyos sa maraming religious laws? Sabi niya, bali wala ang pagsamba niyo sa akin. Ang mga itinuturo niyo, ang mga inuutos niyo, imbento niyo lang. Hindi yan galing sa akin. So dapat ang tunay na mananampalataya ay marunong manuri. Yun ba mga batas na ipinapataw sa kanya, pinapairal, ay talaga bang moral, eternal, universal law of God o convenience lang ng religion o convenience ng society, convenience ng mga sangkot? Kaya pag sinabing dapat, pagka hindi nag-practice sa choir, hindi kakanta, invento lang yun ng tao para siguro walang desentonado na kasali sa pagkanta o kaya ay para to encourage people to practice. Pero hindi buhay at kamatayan ang nakataya sa ganung mga laws. Man-made lang yon para sa mga detalye ng buhay. At madalas, imbes magpagaan ng buhay, ay nagpapabigat ng buhay ang relihiyon kung ang mga batas nito ay hindi sangayon, lalo pangat salungat sa natural law. Religion is usually a heavy burden because many religious teachings deny, even demonize, and criminalize human nature and natural law. Halimbawa, ang kauna-unahang utas ng Diyos, magparami kayo. Go and multiply. Fill the earth. That is a lot of sexual activity para magparami. Pagkatapos, later on, religions would demonize sexual desire and overregulate even sexual activity, even among couples. So, doon mo nakikita ang relihiyon umimbento ng batas na salungat sa batas na binigay ng Diyos sa kalikasan. Because all creation are very sexually wired, created to procreate, created to be sexually active. That's why the body is filled with nerves and nerve endings that are very easily sexually aroused. And yet, when people are aroused, they become guilty. They feel guilty because religion makes them feel guilty for being aroused. So, sino talaga ang masusunod? Yung batas ng simbahan o yung batas ng kalikasan na talagang Diyos at tanging Diyos lamang ang may gawa? Maraming ganun. Maraming likas sa tao. Kahit hindi mo turuan, nung bata pa, nandun na, likas na.
mamaya minamasama ng relihiyon, kaya buong buhay ang mga tao guilty for 70 to 80% of everything they do. Because conditioned by religion to feel guilty about what is really natural and God-ordained. Kaya sa halip na magpagaan ng buhay ay nakakapagpabigat pa kuminsan ang religious practice. Kung baluktot ang pananaw at kung hindi malinaw ang kaliwanagan kung ano talaga ang kahulugan at kagustuhan ng Diyos para sa kalikasan. So pag nalilito, pag gustong-gusto mong kumain, appetite which is really given by God, and you are made guilty because ang itinuturo sa inyo ay laging mag-fast, alam mo na kung alin ang mas mataas na batas noon, yung natural, hindi yung religious. So don't feel guilty for wanting to eat because you were created by God to fill your stomach with food. So yung exaggerated na pagpa-fast, taliwas yan sa natural law. Kaya si Jesus laging kinikriticize, bakit hindi kayo nagpa-fast? Yung mga disciples niya, bakit hindi kayo nagpa-fast? Kasi yung mga relihiyoso ng panahon nila, inihambing nila ang pagiging makadiyos sa laging pagiging gutom, which is against natural law. Hanggang ngayon, maraming ganun. Pag kami nanloloko sa'yo, nagdududa ka. Naku, nakaka-guilty, nagdududa po ako, nagiging masama yata ang aking isip. Kasi akala ng marami, pag relihiyoso ka, dapat madali kang lokohin. Sobra ka mapagtiwala. At nagigilty ka na pag nagdududa ka. Samantalang binigyan ka ng Diyos ng protective mechanisms in your brain to protect your life and to protect yourself. Yan ang maraming pagtatalo ng religious law at ng natural law. At pag hindi mo yan isinuri na mabuti, mabubuhay ka full of guilt all the time instead of free from guilt, which is what Jesus accomplished for us. When religious duplicity, when religious confusion on human nature and behavior and norm arises because of the teachings of various religious personages in or out of scriptures, Jesus, the teachings and examples of Jesus must be the standard. Kapag nakakapagdalawang loob ang nadidinig mong katuruan at naglalaban ng likas sa iyo at tinuturo ng relihiyon o ng religious person, sino man sila, ang dapat mong sulingan, pagbatayan, tingnan, pagtuunan ng pansin ay si Jesus. Si Jesus, ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos, at sa dinami-rami ng mga boses sa Biblia at sa iba pa mga religious scriptures, boses ni Jesus ang dapat manaig. Sa dinami-rami ng nagturo sa kasaysayan, ang turo ni Jesus ang dapat manaig. Because aside from nature, Jesus is the image of the invisible God. Dalawa lang ang images ng Diyos na ibinigay sa Bible. Nature, natural law, that which is God has created, and Jesus. Yung iba, puro false images na. Kaya bawal ang idolatry. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Mas nilinaw ng contemporary English version, Christ is exactly like God, who cannot be seen. He is the firstborn Son, superior to all creation. Therefore, ipinakilala ang Diyos ng kalikasan at ipinakilala din ni Jesus na wangis ng Diyos ang Diyos. Pero si Jesus ang pinakamataas sa lahat, kaya mas mataas pa rin siya kahit sa kalikasan. So kung nalilito ka, aling batas ang paiiralin ko sa aking buhay? Ang batas ng simbahan o ang batas ng nature? Alam mo na nature dapat ang mas malinaw. At alin ang paiiralin ko sa aking buhay? Batas ng simbahan, batas ng nature, batas ng mga propeta, batas ng kung sino-sino, o batas ni Jesus? Alam mo na batas ni Jesus ang dapat mangibabaw because Jesus is the image of the invisible God. He is exactly like God, who cannot be seen, but thanks to God, He allowed us to see Him through Jesus, who could be seen, who could be heard, who could be touched, who could be understood. In other words,
The teachings of Jesus supersede, pinangingibabawan, supplant, pinapalitan, replace, revise, inaayos, all teachings of all other teachers. Ang teachings ni Abraham, teachings ni Moses, ni David, ni Solomon, ni Paul, ni Peter, ni James, lahat ng yan ipapasailalim sa teachings ni Jesus. At anumang teaching nila ang sang-ayon sa teaching ni Jesus, tuloy. At kung may teaching man sila na hindi sang-ayon sa teaching ni Jesus, dahil sila naman, bagamat inspired, ay hindi naman sila perfect at hindi sila anak ng Diyos, therefore, dapat ipasailalim sa teaching ni Jesus ang anumang teaching ng ibang religious leaders na hindi sang-ayon sa teaching ni Jesus at sa teaching ng nature. Diyan, hindi nalilinawan ng maraming tao ang pagpapahalaga. Jesus, nature, and then man-made law, let it be, and even religious law. Philippians 2:10. So, at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. Wala nang lilinaw pa kaysa dyan. Sino mang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, lahat ng kanilang sinasabi, pinaniniwalaan, itinuturo, ay ipapasailalim kay Jesus. Kaya ang dapat minamaster talaga, teachings ni Jesus. At dapat malaman mong ihambing ang teachings niya sa teachings ng iba kasi hindi laging pareho. At sa teachings ni Jesus, hindi ka maaapi, hindi ka makakawawa, hindi ka ma-oppress. Because Jesus came to set people free. Precisely from the oppression of needless, man-made, invented religious law. And sometimes those needless, man-made, invented religious laws even go against natural law. So parang sinasabi sa iyo, tao ka, huwag ka maging tao. Dapat anghel ka. Ganito ang nadarama ng tao, dapat hindi mo nadarama yan. So puro ka guilt. Kaya maraming religious people nagiging pasyente ng psychiatrists. At maraming religious leaders actually see psychiatrists. Kasi nahahati ang loob dun sa totoo, sa likas, o dun sa ina-expect ng religion. Kaya marami sa religion, hypocrites. Hindi totoo. Pakitang tao dahil yun ang inaasahan ng relihiyon. At pag naging totoo sila, sila ipaparusahan. At pag nagpanggap sila, sila igantimpalaan. Pero sa loob, hati. At oras na hati ang loob mo at patuloy yun at nagpatuloy ng nagpatuloy, you will need a psychiatrist. Let the kindness of God through Jesus cancel unkind and cruel teachings of other preachers. Teachings that reject, demonize, criminalize God-given, God-created, personal human nature. Ang buong kabutihan ng Diyos ay ipinahayag niya sa pamamagitan ni Jesus. Sabi sa John chapter 1, all the things that could be known about God and all His kindness were all revealed through His Son, Jesus. So dapat ang kabutihan ng Diyos pang-cancel sa mga hindi kabutihan at hindi makagandahan at hindi kaluwagan na turo ng iba mang mga religious leaders na sumasalungat sa totoo, sa likas, sa personal na pagkatao ng bawat nilalang. Because such teachings only make people reject others and hate their own selves. Oras na nang re-reject ka ng iba at namumuhi ka sa iyong sarili, ibig sabihin pinaghaharian ka ng religious law that goes against what is natural in others and what is natural in you. Therefore, the result is judgmentalism, hypocrisy, judgment of self and of others. Na laban si Jesus sa ganyang mga asal. Kaya ang sabi niya sa mga religious leaders, naturo-turo ng bawal na actually sa pagbabawal nila ay para na rin ang pinagbawalan ng taong mabuhay, maging totoo at maging natural. Sabi ni Jesus, Matthew 23:4, they pile heavy burdens, and those are religious burdens,
They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Oras na naturuan ka ng ganitong mga Pariseo, pabibigatin niya ang iyong pasan-pasan, pasisikipin ang iyong dibdib, pahihirapan ang iyong loob, buti pa hindi mo na lang sila nadinig. Natural law always prevails. Kaya yung mga iba, ang tagal-tagal ko na po nagba-Bible study, ang tagal-tagal ko na po nagsisimba, ang tagal-tagal ko na po nag-church, bakit po kaya garin pa rin ako? Baka yan ang natural mo Lagi yung magwawagi. Mabuti pa, matuto kang mabuhay to live at peace with yourself. Kaysa lagi mong nire-reject ang sarili mo, nakamatayan mo na ang self-rejection, hindi pa rin nangyari yung drawing na gustong mangyari ng mga religious leaders tungkol sa iyong buhay. Kasi kahit sa kanilang buhay, hindi naman yun nagaganap. Drawing lang yun. Kaya nung ipinipilit ng mga conservatives yung kanilang mga religious policies doon sa mga bagong mananampalataya na ni hindi Hudyo, sabi ng isang matalino nilang kasama, nasa Book of Acts, why are we going to pile on the shoulders of the new believers the burdens that we nor our ancestors were able to bear? Bakit ipapamana pa natin sa mga bagong mananampalataya ang mga katuroang ni tayo, ni ang ating mga ninuno, hindi naman talaga napangatawanan? Bubuo na naman tayo at lilikha ng isang henerasyon ng mga mapagpanggap, mapagkunwari. Dahil lahat tayo mapagkunwari, hindi naman talaga natin nasusunod ito mga drawing natin. There's a great difference between God's natural law and a lot of religious laws. Genesis 8:22, ang magwawagi talaga ang creation. As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night. Ibig sabihin lang, yung unang itinakda, hindi mapapalitan anuman ang isipin o ituro ng mga saling lahi. And except in what believers call miracles, and miracle is the bypassing and alteration and reversal of natural law, except in those cases, natural law will always prevail. Ang isang barkong punong-puno ng mga banal na mga misyonero, lulubog din at malulunod din silang lahat because of buoyancy, the laws of buoyancy, the laws of gravity. Kung ang kanilang sasakyang dagat ay may butas o ayaw umandar o ang center of gravity ay tumiwarik o natabunan sila ng alon, kahit gaano sila kabanal, kakainin sila ng pateng. Paminsan-minsan may mga himala. Yun ang reversal of natural law, cancellation of natural law. But that is not normal. And that should not always be expected. Kaya kung minsan nagtataka ka, bakit po ang daming mga missionary na sunog yung hotel, namatay silang lahat? Di po ba makadiyos sila? May mga batas ang nature. May apoy, dapat ka makalabas. Walang fire escape, hindi mo alam kung saan yung fire escape. Nasunog ka, kahit ka dasal ng dasal. Bakit po yung isang yun, missionary, nahahawa po ng sakit ng kanyang mga tinuturoang mga tao at namatay siya samantalang gumagawa siya ng gawain ng Diyos? Natural. May natural law ang infection, ang mikrobyo. Hindi exempted ang mga missionary dyan. Bakit po siya, pinagdadasal namin siya, namatay pa rin? Abay, kaya pag lahat na pinagdarasal mo, hindi namamatay, di walang namatay. Marami tayong mga drawing tungkol sa Diyos, mga drawing tungkol sa mga laws na binulag kasi tayo ng mga baluktot na religious teachings. Kaya sari-sari ang inaasahan natin at pag hindi naibigay ng Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos. Samantala ang dapat nating sisihin na yung maling turo na pinaasa tayo sa hindi naman pala dapat asahan. Dapat ang itinuturo sa iyo, may ubo ka, matulog ka ng mahaba, kumain ka ng masustansya para lumakas ang resistensya mo. Ngayon, kung gusto mo magdasal, di magdasal ka. Pero kahit anong dasal lang gawin mo dyan, hindi ka kakain, hindi ka magpapahinga, uubuhin ka pa rin. Tapos magtatampo ka sa Diyos. Sino bang gumawa ng mga kalikasan? Ng mga batas ng kalikasan? Even the law of infection and the avoidance of infection. Di ba Diyos din? So kung ginagalang mo ang Diyos, igalang mo ang natural law. Don't ask God to always break His natural law and create a miracle for you. Know natural law. Know how nature operates. You should know biology, chemistry. You should know physics.
You should know the sciences because the sciences only reveal to us the mechanics and methods of God who created everything. Hindi ko mo naintindihan ng science how creation works at cellular level. Ibig sabihin wala ng Diyos. Pag naintindihan mo kung paano umaandar ang creation, lalo mong dapat malaman na may creator. Pag naintindihan mo kung paano umaandar ang relo, dapat mong malaman na may gumawa ng relo, hindi yun aksidente. Pag naintindihan mo how blood coagulates, pag nahiwa ka, bakit naampat ang dugo, edi alam mo na ang dapat mong gawin para maampat yan. Nando na yun. Ang scientific law, ang natural law, ay holy law because they were made by the Holy God. So, mas banal ka, mas spiritual, you should be more scientific. And you should be more practical. Hindi kalaban ng Diyos ang science. Diyos ang umimbento ng science. Pagdaan ng panahon, nahahalungkat lang natin at naiintindihan how science works, dapat lalong tumibay ang pananalig natin sa Diyos. Dapat lalo nating maintindihan kung gaano siya kadakila. Hindi yan magkalaban. Matthew 24, 32 to 33. Learn a lesson from a fig tree. When its branches sprout and start putting out leaves, you know, summer is near. So when you see all these things happening, you will know the time has almost come. Anong itinuturo ni Jesus? Tumingin ka sa paligid, kahit sa mga puno, para maintindihan mo kung paano nagtatrabaho ang Diyos. Kasi kahit sa mga dahon, nagpapahiwatig ang Diyos kung anong susunod na magaganap sa paligid. Pagka ikaw ay badyaw o kaya ay taong malapit sa dagat, sa kilos pa lang ng alon, alam mo kung babagyo o uulan mamaya. Sa kilos sa mga isda, alam mo kung magdami darating na tidal wave. Sa paglipad lang ng ibon, malalaman mo kung may bagyong darating. Nababasa ang kalooban ng Diyos, basahin mo lang ang nangyayari sa kalikasan kasi siya ang nagsulat niyan. Even big spiritual persons apply and are under natural law. Si Isaiah, sa 38:21, I had told King Hezekiah's servants to put some mashed figs on the king's open sore and he would get well. Nag-aagaw buhay ang hari. Dahil sa sobrang infeksyon ng kanyang sugat, ang ipinayo ni Isaiah, herbal and natural medicine. Hindi niya sinabing mag-fasting kayo at mag-pray. Sabi niya, magdikdik kayo ng mga ganitong uri ng halaman at itapal niyo sa kanyang sugat, gagaling siya. Natural. Si Timothy, nung ayaw-ayaw gumaling ang sikmura niya, laging meron siyang nararamdaman. 1 Timothy 5:23, sabi ni Paul, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and other illnesses you always have. Lagi pong sira ang tiyan ko. Sabi ni Pablo, inom ka kasi na inom ng tubig, may mga butete. Yung mga mikrobyo. Uminom ka ng alak na may alcohol para matanggal yung mga infeksyon ng tiyan mo. Sasabihin ng mga religyoso, alcohol, di po babad yan. Makipagtalo ka kay Paul, wag sa akin. Siya nagpayo niyan eh. Sino naman na may sabi sa yung bad yun? Religion na naman. Bad malaseng, yun. Pero iinom ka ng alcohol for medicinal purposes. Anong bad doon? Nasa Bible na nga. Marami kasing mga inimbentong drawing talaga ang religion. Isang patak lang ng wine. Sin. It's sinful to get drunk and do crazy things while you are drunk. But if you take alcohol and it's good for your health and you don't do crazy things because you don't get drunk, what is sin there? Sobra tayong mag-regulate ng behavior, nakakasakal na at hindi na galing sa Diyos. So ang payo ni Pablo, natural, medical treatment. Nung ang propeta ay gusto nang bumigay at mamatay, 1 Kings 19:7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So nagkakaroon na ng mental problem itong prophet na to, gusto na niyang mamatay, gutom lang pala. So ano ang payo ng anghel? Fasting ba? Prayer ba? Food and rest. Anong kailangan niya eh? Para mag-balance ang kanyang katawan. No, ang mga disipulo ay nakakanda antok-antok at hindi nila masamahan si Jesus sa paglalamay, Matthew 26:40,
Then he returned to his disciples and found them sleeping. Jesus said, "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" He asked Peter. Hindi naman niya talaga pinagalitan. Sabi lang niya, talaga bang hindi niyo mapigil ang inyong antok kahit isang oras? Even Jesus recognizes human nature and human limits. Mga puyat, natural, nakatulog. Pagkatapos mag-organize yung church ng overnight prayer vigil at mamasamain yung mga inaantok at nanunuwag ng katabi. Bakit ka pa aatin ng mga overnight prayer vigil kung antok na antok ka rin lang naman, magpapanggap ka lang na nakikinig, pero hindi naman talaga sinusuwag mo na nga yung likod ng mga nasa tabi mo? Matulog ka na lang. Godly activity din yun. Kasi Diyos din ang umimbento ng antok para ka makatulog at nang maipahinga mo ang iyong katawan. Matthew 26:41, sabi ni Jesus, "The spirit is willing, but the flesh is weak." Even he recognizes that physical nature could win over spiritual intent. God remembers that we are dust. So you too must remember that you are dust, and you must remember that other people like you are also dust. Don't over-expect. Huwag nating sakalin, pahirapan ang tao at ang ating kapwa at sarili sa mga expectation na hindi natural at hindi pwedeng mangyari. Because God is the author of natural law, He's the author of science. Science could be God's most reliable and last prophet. Ang tunay na maka-Diyos, hindi kontra science. Science ang lalong magpapahayag sa atin ng kadakilaan ng Diyos. Through electron microscopes, we see how God works in the minutest of details. Through telescopes, we are able to peep into the vastness of God's creation. Through X-rays, through CT scans, through MRI, nakikita natin kung paano nag-ooperate yung invisible parts of the human body. Science is God's great prophet. Hindi siya kalaban. At kung ikay maka-Diyos, espiritual, hindi mo dapat labanan ng scientific law. Dapat mo ma-appreciate because behind all those laws was the lawgiver, God, the Creator Himself. Dadami ang karunungan, huwag mong ignoren. Dapat kang matuto. Yung mga binabasa natin ng mga religious scriptures, libu-libong taon na yan. Ang dami nang nangyari between then and now. Wala nga namang ignoren mo lahat ng nangyari. Itapon mo sa basurahan lahat ng nalaman ng tao. At ipipilit mo yung old-fashioned interpretation, samantalang ang dami-dami mo nang nadagdag na kaalaman. Daniel 12:4, isang propesiya pagdating ng panahon, "But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge." In other words, hindi mo dapat baliwalain ang mga nadadagdag na karunungan mula nung isinara na ang libro. Ipinasara kay Daniel, pero sabi niya, maraming madadagdag na kaalaman sa tao. Knowledge-based orientation, mind-based orientation is natural and therefore part of natural law. It is possible to have conflicts between science and religion, especially man-made and man-developed religion. But there should be no conflict between science or natural law and God. Because God is the author and creator of nature. Maaaring maraming hidwaan ang relihiyon at siyensya, pero walang hidwaan ang Diyos at ang siyensya. Kasi ang siyensya ay likha ng Diyos. Ang relihiyon ay likha ng tao. Maaari nagsimula sa revelation ng Diyos, pero maraming idinagdag ang tao over time, kaya hindi mo na malaman kung yung turo ngayon ay Diyos ang nagbigay o dagdag lang ng mga tao sa pagdaan ng panahon. Science, more than man-developed doctrines, could reveal and reflect God's truth. Si Galileo, noong napakatagal ng panahon, 350 years ago, more than 350 years ago,
Nag-observe siya at sinabi niya that the earth is a sphere. Bilog daw ang mundo. Ang paniniwala ng mga tao noon, lalo ng mga relihiyoso, ang mundo ay flat. Kaya natatakot silang sumakay sa mga barko at maglayag na maglayag dahil baka dumating sila sa gilid, sa dulo, malaglag sila at sa ilalim may malaking dambuhala na sila ikakainin. Yan ang paniniwala nila. Kaya malaking leap of faith ang ginawa ni Magellan na naglayag sa dagat na hindi niya alam kung saan patungo. Kasi iniisip nila noon, flat ang mundo. At kahit sa Biblia, sa relihiyon, sinasabing, the sun will rise, the sun will set, therefore the earth is thought to be flat, and that the sun revolves around the earth. Nung itinuro ni Galileo that the earth is a sphere, and it's actually the earth that revolves around the sun, not the sun revolving around the earth, therefore the sun does not rise or does not set, which is not equal to what the Bible verses say, sunrise, sunset, tinawag ang kanyang katuruan na heresy, kalapastanganan sa Diyos. We should note, brothers and sisters, that while we appreciate the general message of Scripture, Bible writers wrote from their perspective, from their context. Bible writers wrote from the knowledge available to them in their time. Kaya sa kanila, sunrise, sunset. Interpretation nila yon ang nakikita nila. The church taught literal reading and literal infallibility of the Scriptures. Yan ang pananaw at paninindigan ng simbahan, that there should be literary infallibility of the Scriptures. At ang pagbasa, lahat literal. And the church punished people who believed otherwise. So in 1633, the church investigated, tried, and found Galileo vehemently suspect of heresy. They forced him to recant. Ipinabawi ang kanyang katuruan at siya inaresto, and he lived under house arrest until he died a lonely death. Meanwhile, 350 years later, enlightened by science, in 1992, the Roman Catholic Church apologized for its verdict against Galileo and apologized more than 350 years later. Sabi ng simbahan, ay, tama si Galileo, bilog ang earth, hindi flat, the sun does not rise or does not set, so sorry na lang. Pero kulang na lang, pinatay nila yung tao nung araw sa pag-iisip. Kahit ngayon, mag-isip ka ng medyo lihis sa official religious stand ng marami, evil ka, heretic ka. But science is God's handmaiden, not an enemy. So respect, submit to natural law. Do what is natural and practical. Because the author of natural law cannot be the same author of religious law that goes against natural law. Pag may dalawang magkabaligtad, natural law, religious law, alam naman parehong Diyos ang may gawa nun, kontrahin niya sarili niya. At alam natin na Diyos, walang duda, ang author ng natural law. So ang pagduduhan mo, yung gumagawa ng mga religious law. Kasi yun ang dagdag at imbento ng tao. Do not oppress people with moral or religious laws that oppose natural law. That would be most unnatural, impossible, and oppressive. Pag sobrang relihiyoso, kahit nga mag-asawa, naku, ayaw pa maging liberal sa kanilang romantic life, sa kanilang intimate life. Kasi sabi na, di po ba, bawal yun, masama yun. Dapat ang lahat ng mga pita ng laman. Sister naman, nag-asawa na nga kayo, papita-pita ka pa dyan. Ano gusto mo? Magtimpi ka ng magtimpi hanggang sumakit ang ulo mo, sumakit ang puson mo. Pagkatapos mamatay ka na sa katandaan, nagsisisi ka, hindi mo nagawa ang gusto mong gawin. Kasi timpi ka ng timpi, turo kasi ng religious leaders. You should review, redefine, and refine religious law by and with science, with knowledge. 1 Corinthians 13, 9-10, si Pablo na ang may sabi, we don't know everything, and our prophecies are not complete, meaning not perfect. But what is perfect will someday appear. Sabi niya, mga propeta kami, mga disipulo kami, pero hindi namin alam lahat.
Ang aming mga sinasabi, ang aming mga katuruan, incomplete, imperfect. Pero balang araw, dadami ang karunungan, magkakaroon ng kaliwanagan, and perfection will appear. Pero sa panahon namin na ngayon, na nagsusulat, nagtuturo, hindi kami perfect. Ang turo namin hindi perfect. Siya na mismo may sabi. And what is perfect, imperfect, sabi ni Paul, will then disappear. So the imperfect will disappear when the perfect comes. Ignorance should disappear when the light comes. Mistake should come when correctness comes. Habakkuk 2:14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Naka-future tense nung sinulat. Kinikilala nila na sa panahon nila, marami pa silang hindi alam. Sabi nila, mapupuno ang mundo ever increasingly with the knowledge of the glory of the Lord. We cannot ignore the growth of knowledge since those ancient times up to now. We should not pretend na walang nadagdag sa kaalaman ng sangkatauhan mula noon hanggang ngayon. At dapat nating kilalanin, pakinabangan ang mga karunungang nadadagdag sa karanasan ng sangkatauhan. Knowledge and understanding grows and must be considered and used in understanding God, the perfect one, and in understanding natural law. And because nature was made by God, and natural law was created by God, believers should preserve, protect, nourish, and develop nature. Napaka-importante. Ang mga tunay na mananampalataya must preserve, protect, nourish, and develop nature. Part dapat ng activity sa mga tunay na mananampalataya, nag-iingat ng kalikasan, naglilinis sa mga ilog, nagtatanim ng mga puno, nagbabawas ng pollution. Dahil lahat yan, Diyos ang may gawa, dapat nating alagaan. Do you know the first commandment? Many people don't know what the first commandment is. Akala nila, alam nila na nasa 10 commandments. No. Before the 10 commandments, before religion, before Moses, meron ang first commandment. Genesis 1:28. God gave them His blessing and said, meaning Adam and Eve, have a lot of children. That was the first commandment. Have a lot of children. Fill the earth with people and bring it under your control. Bring it under your management. Rule over the fish of the ocean, the birds in the sky, and every animal on the earth. Yan ang magkakambal na first commandment. Take care of creation. And pag have a lot of children, that's a lot of sexual activity. Kaya ang tao nilikha na maraming masyadong orientation that are amorous, that are desirous of physical intimacy. And yet religion demonizes these things. Samantalang Diyos mismo magutos. Kung walang sexual desire na kung napakahirap na trabaho, yung gumawa ng mga bata, walang gagawa niya kasi kakapagod. Kaya nilikha na meron siyang gratification, meron siyang reward. Because it's hard work. And you know that God had that in mind when God created you. Pagkatapos mamasamain. Yun ang sinasabi natin na religious law going against natural law. Alam niyo kung sino ang dapat magwagi. One of the best ways to honor God, the creator and sustainer of nature, is to respect nature. One of the best ways to worship God is to teach and obey natural law. Matthew 15:9, sabi ni Jesus, nasabi ng Diyos, it is useless for you to worship me when you teach rules made up, invented by humans. So it is important to understand and separate and segregate the true laws of God and the laws created by man. Mga kapatid, know, observe, respect, and apply natural law in daily life. Yan ang challenge. Mag-observe ka araw-araw, kapatid, kung ano talaga ang laws of nature. Halimbawa, one law of nature, most mangungutangs don't pay. Di ba natural law yun? Pag na-observe mo yun, tatalino ka. Malalaman mo how to protect yourself.
Another law of nature, corollary to that, most mangungutangs nagkakaroon ng amnesia. Sabihin niyo sa akin hindi totoo. All you have to do is observe. Kaya mahalaga ang mga salawikain, ang mga bugtong, ang mga kasabihan. Kasi sa pag-observe ng mga ninuno natin, ng mga laws of life, nasabi nila in 2 sentences, ang napakatagal na bunga ng kanilang panunuri. Pag sinabi nilang putik din lang at putik, tawirin at ang malapit, may natural truth yon. Magpaikot-ikot ka man, mapapagod ka rin, ganun din ang ending. So, iksian mo na lang. Law of nature, na-observe nila. Ang naglalakad ng marahan, kumatili kay mababaw. Ang naglalakad ng matulin, kumatili kay malalim. Law of nature. Ang mga nagmamadali, grabe ang mistakes. Yun ang sinasabi natin. May laws ang nature. Hindi mo kailangan magkaroon ng education sa eskwelahan o PhD para matutunan mo yun. Mag-observe ka lang. Nasa 10 tutulungan mo, isa lang ang magpapasalamat. Yung 3 magrereklamo, yung 4 makakalimutan ka at yung iba magagalit pa sa'yo. Law of nature, totoo yun, pabalik-balik na rin naman ang buhay. Kailangan nag-observe ka ng natural law in spite, in fact, because of spiritual faith. Isa pang law of nature, pag faithful ka talaga sa giving, sa tithing, abundant ka sa buhay. Totoo yun, observable, at pinapatunayan ng marami. Bakit kaya? Hindi natin alam why it works. Pero ibinigay naman na utos. Tapos hindi naman kung ibinigay na religious utos at inuulit-ulit ng simbahan, yun na nga yun. Tingnan mo kung nag-work talaga sa buhay mo. Dahil talagang lahat ng givers nagpapatotoo na sa mga pangangailangan nila, dumarating ang tugon ng Diyos. Law of nature. The law of giving. So know and observe human nature in dealing with others, in your own natural self and reality. One law of nature, people are really selfish. Kahit anong pambubulag sa iyo ng mga philosophies and religions, ang katotohanan ay, people are selfish. Your children are selfish. Your parents could also be selfish. Although they could be the most selfless people on earth. Yung kapatid mo, selfish yan. Asawa mo, selfish yan. Neighbor mo, selfish. Natural yan. Para pag-expectan mo sila na hindi magiging selfish, mabibigo ka lang, mabuti pa handa ka na lang, kasi yun ang law of nature. The preservation of life makes people selfish so that they are able to protect their lives. Sometimes yung iba lang lumalabis, sumasobra, that in protecting their own lives, they already snuff out the life of others. Kaya nagkakaroon ng mga batas para yung mga sobra ay magkaroon ng hangganan. Kaya maraming nabibigo sa pag-ibig. Ano ang law of nature? Huwag kang maniwala na magiging isa ka lang sa buhay niya. Lahat ng naniwala dyan, 90% nabigo. Kasi all you have to do is observe. Sabi mo, ikaw lang ang isa sa buhay ko. Today. Kasi pag hinanda mo yung sarili mo, darating ang panahon, titingin to sa iba, ma-attract dito sa iba, magkakamali rin to, tapos babalik din sa akin. Pag naintindihan mo yon, mababawasan yung pain ng life. Kesa umaasa-asa ka, di ba? Sabi ko yun noon. Because people change. That's another law of nature. Hindi ko mo minahal ka no ikinasal kayo, lagi kang mamahalin. Hindi ko mo nangako sa'yo, natutupad lagi. All you have to do is look at the law of nature. Para mabawasan ang hapdi ng mga kahibangan na drawing na nasa ating utak. Basic inborn human nature is determined, designated, and designed and created by God and must be respected as part of nature or natural law. Yung anak mo ayaw sa math, pinapantal. Pag nakakakita ng math, huwag mong pilitin. Natural law, yun ang likas. May anak ka mahilig sa arts, huwag mong pigilin. Yun ang likas. Huwag pigilin ang likas. Lalo't ko ang likas naman ay hindi nakakamatay sa iba at nakakasama sa iba. Kasi sisikilin mo, kokontrolin mo, pipilitin mo siyang magpanggap to go underground o kaya lumayo at lumaya sa'yo. Ganun lang ang nangyayari dyan eh. Di ba? Ganun lang yun. Hindi ba kayo nakakakita ng law of life?
na yung mga magulang na laging ipinipilit ang gusto nila sa anak nila, naglalayas lang yung anak. Hindi pa ba sapat ang nakita nating example sa buhay? Para makita natin, yes, may law of nature. Ang tao, parang ibon. Ibon may layang lumipad. Di ba? Kulungin mo at pumipiglas. So, sino mang kinukulong mo, nagpipiglas. Pag kinukulong mo boyfriend mo, magpipiglas. Kinukulong mo anak mo, magpipiglas. Huwag mo nalang kulungin. If you love something, sabi nga nila, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't come back, it never was yours. So, nalaman mo na. Mas relax ka sa buhay. There are laws. At yung likas na tao, may likas na ugali. Bata pa lang ang liliit, nababanaag mo na ugali. Kahit magpasirko-sirko ka, lulunin mo lahat ng alambre sa mundo, hindi mo yun mapapalitan. Pag pinilit mo siyang palitan, lalayasan ka lang niya, magkalayo lang kayo, o magpapanggap lang siya, and you will not be free. Psalm 139, 14-16, I praise you, God, because I am fearfully and wonderfully made by you. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was created, when I was conceived by my mother, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. O Diyos na lumikha sa akin, alam ko, magaling ka, so magaling ang pagkakagawa mo sa akin. Kasi nabubuo pa lang ako sa sinapupunan ng aking ina, ikaw yung bumubuo sa akin. Alam mo kung paano ako nabuo, alam mo kung ano ang material that I am made of. And because you know what I am made of, you know what I'm capable of, you know my inclinations, therefore you already know what I will do in my life. Naka-ordain na yan. Pag hindi natin iginalang ang likas na pagkatao ng isang tao, ay hindi natin iginagalang yung kalooban ng Diyos na lumikha sa Kanya at ilalayo lang natin ang loob niya sa atin. We cannot and we do not change people. In another promise ng religion, join our church and you will change. Really? Yung mga nagbabago after retreat, 3 days lang yun. After 1 week, nagtutubuan na ulit yung mga sunga, yung mga kaliskis, yung mga kuko. Tapos sabi ko, 1 week na po natapos ang retreat, bumabalik na po dati kong ugali. Eh baka naman yan talaga mong ugali, hindi mo nalang tanggapin. Unless, gusto mo 100% of the time, nasa retreat ka. Talaga po. Eh kumustahin mo naman yung mga ugali nung nag-organize ng retreat, kung sila man nangyayari sa buhay nila, yung tinuturo ng retreat. Tigilan natin ang pagkukunwari. We are all projects under being developed. We are in progress. Nobody is perfect, nobody arrives. Kung sino man ang mukhang perfect dyan, kunwari lang yun. Knowing that nature sets you free. Kaya sabi ni Paul, gusto kong bumayad, di ko magawa. Bakit yung meron akong gustong gawing tama, yung mali ang nagagawa ko, ano kaya gagawin ko sa buhay ko? So all your life, you will deny it. Jesus teaches people to accept themselves and others. And that's where freedom is. And then to just keep on being the better version, the best version of your natural self. But you cannot be who you are not. Stop being what you are not. And get alive by starting with who and what you really are. People do not change. Meron pa, Diyos ko, baguhin mo po ang anak ko. Kung binabago ng Diyos ang tao, di kasalanan niya lahat yung hindi na bago. Dahil ba't yung iba, hindi niya binago, yung pala naman, binabago niya ang tao. Again, drawing ng religion. Ang itinuturo sa atin ni Jesus, hindi baguhin ang tao, kundi tanggapin ang tao. Tanggapin ang kanyang katotohanan. Baguhin lang yung mga konti-konting mga uga-ugali niyang pwedeng baguhin. Alam nyo, yung what was taught, what was learned, can be unlearned. Yun ang pwedeng baguhin. Bad behavior siguro, bad habits that were only learned because of bad instruction and bad bringing up, pwede yun mabago. Pero yung likas na pagkatao, hindi yun nababago. The sooner you accept it, the more you will relax in life. And the more you're relaxing, you will be as a companion. Because if God changes people, di kasalanan ng Diyos if He doesn't change people. Pero sabi sa Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin? Or a leopard its spots? The obvious answer is no. You cannot change what you are
at birth. Kahit anong relihiyon ang salihan mo, kahit anong version ng Bible ang basahin mo, kahit mangayayat ka't mamatay ng kafa-fast, God created you for what you are. Glorify God by being the best version of your true self. Respect peoples in your own nature and natural composition. Yung pagkatao, likas na ugali, ang pwede lang baguhin yung acquired behavior. Pero yung natural composition, hindi yun naiiba. Do not let religious superstition and religious bias rule over knowledge and over science and over nature. Teach and make people respect your nature. Respect natural law. Marami yan. The law of balance. Tawag ng iba, na allergic ang mga Christian karma. Meron talaga. The law of balance. The law of giving. The law of poetic justice. The good is rewarded, the evil is punished, although you have to recognize how the punishment comes and how the reward comes. Live by natural law and relax. Rest and be at peace. God created you. God also created all other beings around you. Accept your reality. Change what can be changed. Accept what cannot be changed. And enjoy your life. Dear God, thank you that you are the author of natural law, which is impersonal at many times, therefore without bias. Therefore, just. Turuan mo kami maunawa ang mga kahulugan nito. Buksan mo ang aming mata, O Diyos, na masuri namin yung mga natural laws that govern our lives para makasabay kami, makasunod, makasakay, so that we maximize pleasure, minimize pain, and we can do the most good in this short life. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang kahulugan sa ating personal lives.